Euclid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Anong gagalaw, guys? Speaker, good morning. Good morning, Speaker. Magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the bicameral conference committee. Ganyan kasipsip ang mga bayarang media. Bakit ko nasabi yan? Narinig naman ninyo. Kahit hindi na speaker, itong si Martin Romualdez, anong tawag nila? Speaker pa rin. Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. At syempre, mayroon pa tayong isang pag-uusapan mamaya. Itong tungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Bibitinin ko muna kayo kasi batiin muna natin ang ating mga subscribers, mga silent viewers, mga viewers, at syempre pa yung mga suki nating commentors dyan. Shoutout po sa inyo. Kasama na rin yung mga bashers. Mag-comment kayo mga bashers para makita natin at syempre para magamit naman ninyo yung inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Welcome kayo rito. Bago tayo magpatuloy, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas! Ano na? Yan ang parating natin tanong dito sapagkat gaya ng napanood ninyo, itong si Martin Romualdez ay biglang sumipot, biglang sumulpot, biglang umattend, biglang pumunta doon sa investigasyon ng ICI. Samantalang doon sa Senado, hindi siya sumipot doon. Bakit nga naman siya sisipot? Hindi naman siya inimbita. Eto ngayon yung pag-uusapan natin sa video na ito. Bakit nga ba sumipot ito? Kung tawagin dito Tambaloslos Martin Romualdez. Excited na siguro kayo. Excited na kayo. Mas maganda panoorin muna natin yung buong video sapagkat yung pinakita natin kanina, kapiraso lang yun. Panoorin natin ito. Medyo maikli lang ito. Kaya mag-ready na kayo ng inyong isasagot dyan kung ano yung magiging comment, reaction, opinion ninyo. Isulat ninyo dyan sa baba. Eto, panoorin muna natin at doon tayo gumawa ng reaction. Eto na! Anong gagalaw, guys? Speaker, good morning. Good morning, Speaker. Magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Sir, yung representative ko, sir, what do you want him to do? Sir, representative. Sir, you will release your salad. Sir, will you release your salad? Yan. Nakita ninyo? Kagaya ng sinasabi ko, maririnig ninyo sa video or narinig ninyo sa video ang mga sinasabi nito mga sip-sip na bayarang media. Pwera sa net 25. Alam natin at sigurado tayo dyan na hindi yan kayang bayaran. Paano ko nasabi? Uulitin ko. Hindi na siya speaker. Pero tinuturing pa rin siyang Speaker of the House. Akalain ninyo? Yan ang sinasabi natin dito. Mga bayaran! Mga reporter ng mga bayaran! Okay lang kayo? Kaya pala lumalaki ang ulo nito sapagkat nandyan kayo para magbigay ng papuri. Lalo na ngayon. Ngayon lang lumabas itong tamba na inabangan doon sa Senado. Kagaya ng sinabi natin kanina, paulit-ulit tayo rito. Paano nga naman lalabas ito? Paano nga naman pupunta ito doon sa Senado? Samantalang ayaw naman nilang imbitahin. Takot sila rito. Kung hindi lang sana nila ginulo, kung hindi lang na sana nila pinalitan si Senator Rodante Marcoleta, malamang matagal na itong naimbitahan. At malamang matagal na rin itong umiskerda, lumabas sa lungga. Kagaya ng nangyari kay Saldico, nawawala hanggang ngayon. Hindi pa nagpakita. Dapat magkasama sila pumunta ron sa ICI. Di ba? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon, bibigyan natin ng reaksyon nitong paglabas nitong si Tamba. Galit na galit ang taong bayan pero doon sa pinuntahan niya, talagang inaabangan siya ng mga bayarang reporter.
labas natin ang Net 25 dyan. Ngayon, ano kaya? Ano naman kaya ang ginawa nila doon sa loob? Kasi itong ICI, Independent Commission for Infrastructure, hindi kasi ito live. Kaya hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon sa loob. Ngayon, isipin natin, ano nga ba ang ginawa niya doon sa loob? Paano nga ba siya in-entertain doon sa loob? Mas maganda, panoorin natin ang video kasi, syempre, pagkatapos yung isa lang doon sa loob, ano nga bang ginawa nitong si Tamba doon? Diba? Kasi, ito yung sinasabi natin dito eh. Maraming nananawagan na gawing live coverage ang pag-imbestiga nitong Independent Commission for Infrastructure. Independent kasi siya. Eh, sino ba bumuo nito? Siyempre, ang BBM lang naman. Siya ang bumuo nito para siyempre, maging eksklusibo. Yung mga gagawing hearing kuno dyan, yung mga gagawing pag-imbestigan nila dyan, hindi natin alam. Kaya taong bayan nakanganga, nakaabang. Eto ngayon, panoorin natin kung ano ba talaga ang ginawa nitong si Tamba doon sa loob. May video tayo, kailangan may resibo tayo rito, boss. O, pakita natin. Eto na. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So, yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. O, di ba? Hanggang ngayon, makapangyarihan talaga itong si Martin Romualdez. Paano kung nasabi na naman? O kung narinig ninyo doon sa interview, sabi niya, lahat ng mga binanggit ni Martin Romualdez, ipapatawag dyan sa ICI. Siya na talaga ang makapangyarihan. Diba? Samantalang yung mga senador natin, hindi lahat ng mga senador, walang magawa. Walang nagawa. Mga congressmen natin, walang nagawa. Hindi rin lahat ng mga congressmen ay walang ginawa. May mga congressmen din dyan na talagang kumikilos. Kukunti nga lang, kasi mas marami yung mga nabayaran. Sad to say, pero yan ang totoo. Ito ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya Pilipinas, ano na, punta tayo doon kay Senator Rolando Marcoleta. Kasi mayroong, etong mga nakaraang araw, linggo, nag-ingay itong si Manong Chavit Singson na marami siyang ibubulgar at syempre binulgar niya na nga yung iba na noon pro Marcos siya. Ngayon, sa kakaantay niya, naging anti-Marcos na siya. Inaamin niya naman. Ito ngayon ang desisyon at napag-isipan ni Senator Rolando Marcoleta. Siya lang nakaisip nito. Na ipatawag doon sa Senado, baka sakaling meron pa itong sasabihin iba. Oo nga naman. Kasi alam nga naman, sa social media lang siya nagsasalita. Mas magandang formal forum, pupunta siya doon sa Senado. Kaya naisipan ni Senator Rolando Marcoleta lang naman na imbitahin siya. Panoorin natin ang video kung paano sinabi ni Senator Rolando Marcoleta. Eto na. Mr. Jer, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson. Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Ngayon, magre-react tayo doon sa nangyaring pagpapatawag ni Senator Rolando Marcoleta kay Manong Chavit Singson. Dahil hindi na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, sinabi niya ito sa chairman na si Senator Erwin Tulfo. Anong sabi ni Senator Erwin Tulfo? Mukhang sasabihin niya pa raw sa buong leadership ng Senado. Napapansin ko lang dito, mukhang alanganin. Para sa akin lang ito, opinion ko ito. Bahala na kayo kung ano magiging opinion ninyo. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano naman ang mga opinion ninyo. Para nga kagaya ng sinasabi ko rito, mailabas natin, magamit natin yung ating karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Sa tingin ko, sa palagay ko, nag-aalangan itong si Senator Erwin Tulfo at iisipin niya pa siguro, pag-uusapan nila kung talaga bang papupuntahin o imbitahan nila itong si Chavit Singson. Pero sa ganang, kay Senator Rolando Marcoleta, gusto niya talaga maimbitahan ito at baka mamaya may masabi pa ito dagdag doon sa mga ibang resource person na naimbitahan na nila dyan. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano sa palagay ninyo? Dito pa lang panalo na tayo rito. Bakit ko nasabi yan? Itong pansamantalang chairman ng Blue Ribbon Committee, kaya pati kapatid niya, ayaw sa kanya. Gusto nga ni Ben Bitag, di ba? Palitan na siya. Pero walang tumatanggap. Samantalang noon, paulit-ulit ako rito, para kung plakang paulit-ulit,
Noong si Senator Rodante Marcoleta pa ang may hawak niyan, marami ang umiipal. Ngayon, pinagbigyan na sila ni Senator Rodante Marcoleta, wala naman, alanganin naman. Kaya ang tanong dito, ako sarili kong tanong ito, ewan ko sa inyo kung ano tanong ninyo, para sa akin, masusustain kaya ni Senator Erwin Tulfo ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Sino ang ipapalit nila dyan? Para sa akin, Marcoleta, yes. Dapat si Senator Marcoleta ibalik. Kahit ayaw pa ni Senator Rodante Marcoleta, dapat siyang ibalik. Bakit? Para linisin, ayusin yung mga gusot na nangyari dyan. Kasi sinimulan niya ito na maayos, inilipat niya ng maayos. Ay hindi pala inilipat, kinuha sa kanya, inagaw sa kanya ng maayos. Pero naganda litse-litse. Ngayon, ibabalik sa kanya para ayusin niya. Kagaya nga sabi niya, ngayon, ibabalik ninyo sa akin para ayusin ko yung gusot. Sige, pumapayag na ako. Ako lang ha, para sa akin ito, pumapayag na ako na si Senator Rodante Marcoleta ang makakapag-ayos ng gusot niyan. Kasi wala naman talagang iba eh. Sino ilalagay nila dyan? Yung 5 senador na gustong ilagay dyan ni Senate President Tito Escolbungol Soto, ayaw naman nila. May mga alibay. Hindi rin natin sila masisisi. Oh, yung mga minority naman, Bongo, Alan Cayetano, pwede pa si Senator Alan. Ang problema, minority kasi sila. Ang may karapatan kasi mag-appoint dyan, yung nasa majority. Kung baga sila, latak lang. Pero, depende na yun sa kanila. Kaya aabangan natin kung ano mangyayari dyan. Kasi kung ito lang ang magiging Senate President, si Senator Erwin Tulfo, walang mangyayari dyan. Kasi, iba. Broadcaster po ito, si Senator Erwin Tulfo. Although, may alam ito sa mga investigative journalism. Pero si Senator Rodante Marcoleta, abogado kasi ito. Kaya dapat ang ilagay dyan, abogado. Kahit wala yan sa kanilang panuntunan, para sa akin lang ito, mas magandang abogado. Sa totoo lang, dapat nga, lahat ng tatakbo ng senador, dapat abogado ang qualification eh. Diba? Matagal na natin sinasabi yan dito. Kasi kung hindi ka abogado, wala kang nganga ka dyan. Tignan ninyo, si Senator Lito Lapid, hindi naman sa minamalit natin siya, matagal na siyang senador, ginagalang natin yan. With all due respect, Senator Lito Lapid. Pero, bihira magsalita ito. Bihira na nga lang magsalita, nagbabiral pa, nagtitrending pa. Kung saan yung majority, nandun siya. Kung baga sunod-sunod lang sa agos ito. Dapat ang senador natin, yung may paninindigan. Kagaya na lang ni Senator Rodante Marcoleta, dapat abogado ka. Alan Peter Cayetano, Chis Escudero. At syempre, dapat abogado ka, wala kang bahid ng mga kung ano-anong korupsyon. Kagaya ng nangyari sa inilagay nila, ibinato nila kay Senator Chis Escudero. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Kasi wala naman nangyayari. Hindi pa naman talaga gumagalaw yung kaso dyan. Di ba yung investigasyon? Kaya abangan natin dito sa Senate Blue Ribbon Committee kung sino ba talaga ang magiging matatag, matibay na chairman. Walang iba kundi si Senator Marcoleta lamang. With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kung ano man ang gusto ninyo, kung ano man ang reaksyon ninyo, kung ano man ang opinion ninyo, para sa inyo, sino ang pinaka the best na maging Senate Blue Ribbon Chairman sa committee yan? Di ba? Ako, I vote for Senator Rodante Marcoleta. Ikaw kapatid, kayo kapatid, kababayan at mga boss, sino ang ibuboto ninyo? Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong Pilipinas, ano na?